Magandang araw po sa inyong lahat, lalong tigit sa ating mga kabataan. Ako po muli ang inyong kuyang host, Wilmer Estrito. At sa ating pagpapatuloy ng seryeng ito, tatalakayin natin ng isang mahalagang tanong. Paano nga ba mamuhay ng may pagtatagumpay sa isang digital na mundo? Kasama pa rin natin ang ating espesyal na panauhin, si Ma'am Jazel Diaz. Pero bago po natin siya makilala, ay panoorin po muna natin ang video ito. Si Jazel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpo-pursue ng kanyang doctorate degree on Intercultural Studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayo matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, so maraming salamat po Ma'am Jazel sa pagpapatuloy na pagpapa-unlock sa atin. May gusto po ba kayong sabihin sa ating mga viewers at listeners? Ayan, magandang araw sa inyo. Sa'yo din, Wilmer, at excited na nga ako na maibahagi sa inyo yung mahalagang aral tungkol sa pananatiling matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga maraming hamon dito sa digital age natin ngayon. Yan. So maraming salamat ulit Ma'am Jazel. At syempre gusto rin natin nabatiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook page natin na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganoon din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. Syempre, hindi rin natin kakalimutan ng mga nakatutok ngayon sa ating telebisyon, sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Nawa po kayong lahat ay nakakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe at mag-follow. I-like at i-share nyo na rin po itong live broadcast natin ngayon upang mas marami pa po ang mabless at makinabang sa makabulahang paksa na ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Kung sakaling may mga tanong po kayo o mga karagdagan mamaya, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya i-contactin po ninyo ang mga numbers na ito. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita niyo po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Ang paksa po natin na pag-uusapan ngayon ay may pamagat na Living a Victorious Life in a Digital World. So kung sa tingin mong ikaw o ang iyong kaibigan ay nangangailangan ng pananagumpay mula sa paggamit ng teknolohiya o kaya naman ikaw ay isang magulang na may anak na kagaya nito, para sa ito. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa iyo sa patuloy mo po na pagbibigay ng pagkakataon sa amin upang mag-aral, mag-reflect ng mga prinsipyo na may kinalaman sa aming aktual na pamumuhay sa bawat araw, lalo tigit sa digital world na aming ginagalawan ngayon. Nawa ang pangunguna mo po ang aming maranasan ngayon at ang iyong banal na Espiritu ang bumisita sa amin at lalo tigit sa aming mga tagapakinig ngayon upang tunay na kami matuto mula sa iyo. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, yan, tayo po ay magpapatuloy, Ma'am Jazel, sa atin pong talakayan na may kinalaman nga dito sa tech addiction, no? At ngayon, ang aspeto natin pag-uusapan ay paano mamumuhay na may pananagumpay sa digital world na to, no? So, ano nga ba yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ng isang Kristiyano sa itong digital na mundo na ginagalawan natin ngayon? Yun nga, Wilmer, no? Napakarami na natin mga past episodes na napag-usapan and talaga naman nakita natin na napakaraming hamon or challenges yung pagharap natin sa digital world na ito, And kung isa-summarize natin siya, lalo higit yung related sa ating spiritual life, una doon, is talagang kumakalat yung mga maling mga aral or false teachings talaga online. And hindi natin namamalayan na dahil paulit-ulit natin nakikita yon or yun yung pinapanood natin, binabasa natin, na yun yung nagiging ideology natin. So, nandun yung danger. Kasi talaga naman napakarami mga influencer or content creators na talagang merong mga false teachings or false beliefs na madadaya talaga tayo. So, yun yung isang bagay. And then, another one na challenge natin dyan is yung distraction talaga siya sa ating spiritual growth in a way na alam mo yun, parang dahil ang daming pwedeng makita online, parang
nakukuha lagi yung attention mo, nakukuha lagi yung oras mo, yung games pa lang, panonood ng mga movie, series, K-drama, and yung social media, pag scroll pa lang, So, imbis na yung time natin napupunta sa pag-aaral ng Biblia, pagpapray, pakikipag-fellowship sa ibang tao, and even yung evangelism and ministry, parang mas napupunta yung oras natin talaga dun sa mga digital distractions na tinatawag, which is really rampant ngayon. Na mapansin mo, ayaw na nila sumama sa pagsamba kasi busy sila sa ginagawa nila online or what, ganun. So, naapektuhan talaga yung spiritual life. And nakakalungkot kasi ganun yung nagiging trend ngayon. So, another challenge natin is yun nga, yung mga temptations and immorality na meron mo online. Kasi talagang kabi-kabila, parang hindi na natin ma-filter, lalo higit sa Pilipinas, no? Actually, may mga bansa, Wilmer, na na-filter nila yun. Yung mga negative na mga, even pictures, ganyan, or yung mga, even yung mga pornography, na-filter nila yun. Pero sa atin kasi, I don't know why, pero parang, dire-diretso lang. Oo, walang filter sa Pilipinas. Kung ano lumabas lang sa feed, no? Oo, so ang daming mga immorality na content, na talagang, even yung mga hate speech, ganyan, na talagang makikita natin online na yung mga kabataan natin, na-normalize sa kanila yon. Parang, akala nila okay lang yon. Pero, kung talagang pupunta tayo sa, if you would check our spiritual life, and kung talagang sinusunod ba natin ang Panginoon with all these things, makikita natin na it's really wrong. And talaga namang, ang daming mga kabataan na naaapektuhan ng ganon, So, meron pa yung tinatawag na cancel culture, ganyan. Or kinikriticize ka, ganon. Parang ang dating, lalo ka madadown kasi nga, ganito yung tingin sa'yo na ibang tao, ganyan. Alam mo, meron mga instances na, syempre, hindi ka naman talaga, hindi mo kaya i-please talaga ang lahat eh. You cannot please everybody. So, parang kahit anong gawin mo, kunyari may pinost kang mabuti, pero para sa iba, negative yung tingin nila, ganyan. So, even yun, nakikriticize ka, ayun. Lalo na kapag minsan, pag may mga post ka about religious things, ganyan, pwede ka rin ma-persecute and all. So, may mga ganong danger. Kung minsan nga, kahit hindi ikaw yung point ng criticism, minsan dahil, alimbawa, mayroong idol sila, tapos mayroong nambash dun sa idol nila. Kung sino yung nambash, uy, sama-sama tayo, dinadami ka. At ikaw naman, minsan, dahil nakilala mo rin yun, nakikisali ka naman. Minsan may mga ganun na pangyayari din sa online na nakikisama ka sa cancel culture. Totoo. Kahit hindi mo alam yung buong storya. Diba? So, minsan nadadamay tayo dun. So, meron mga part pa nga minsan na nakakaaway ka na, may nakakaaway ka na, na payapa naman sana talaga yung buhay mo, pero dahil doon, talaga naman nagkaroon ka pa ng kaaway. So, may mga ganon. And then, yun nga, meron din tayong tinatawag na, parang nagiging detached tayo sa community. Kasi ayaw na natin nakapag face-to-face. Parang mas sanay na lang tayo online, ganyan. Sa kwarto. Oo, diba? Parang instead na pupunta tayo, kunyari, for example, sa simbahan, para to fellowship face-to-face with one another, parang we opted na, dito na tayo sa bahay, manood na lang tayo ng online worship or whatever, ganyan. Although, na-understand naman natin yung mga may karamdaman talaga, na hindi makapunta sa church, that's very reasonable or valid na reason na hindi sila makapunta sa simbahan because of that. And they're very thankful, by the way, Wilmer. Kasi may mga nabivisiting kami naman may sakit. Very thankful sila na may mga online worship. Kasi, alam mo yun, we bring worship to their homes, ganyan. Pero kung kaya naman natin, alam mo yun, why not go to the church and physically connect with people, make friends, and make fellowship? Meron kasing growth din kasi spiritually when you come together and when you hear testimonies of each other, parang ganon. So, yun yung minsan nawawala, yun may yung advantage yung natin. online di ba? Pero, i-design talaga tayo sa physical na interaction. Totoo. Doon talaga tayo nakakasumpong ng growth. Nung pandemic, Wilmer, sobrang ang laking blessing ng online worships. Pero nung after na nung pandemic, parang natauhan na tayo na it's time talaga to fellowship with one another talaga ng face-to-face. Tapos, isa pa doon, na-challenge natin, through online kasi, merong mga tinatawag na magiging hypocrite natin or yung pagpapanggap natin, pagkukunwari natin na, kunyari, okay lang tayo, o kunyari, alam mo yun, yung, lagi natin pinapakita kasi yung best version ng sarili natin na parang hindi na tayo nagiging vulnerable. Kaya lang, ang dating nun, minsan, para tayong, yung hypocrite na tinatawag, relihiyoso ka lang online, pero sa totoong buhay, hindi naman pala talaga,
And yun yung medyo scary thing. Kasi talagang lahat naman talaga ng pinopost sa online, parang gusto natin yung best version ng sarili natin. Pero we need to check ourselves. Kamusta ba tayo talaga? When nobody is seeing, when no one is around, ano ba talaga yung spirituality natin? Ayun yung pinaka-importante. Kasi nakikita talaga ng Diyos yung tayo. Kahit wala tayo on social media. Tapos yan, yun din, yung isa pa is yung privacy and accountability. Dahil digital na lahat, minsan mahirap maging yung accountability, maaari gumagawa na nga ng kasalanan na palihim, ganyan. Tapos walang iba nakakaalam, parang ganon. So, madami mga challenges na nakita natin with regard to our spirituality. Na kaya alam mo, Wilmer, feeling ko ang dami talaga mga deception ni Satan para talaga mailayo tayo sa Panginoon. And nasa sa atin yung desisyon kung magpapadaya tayo. Alam mo kasi pag nag-go with the flow ka lang, alam mo yun, pag nag-go with the flow ka lang, mapapalayo ka talaga sa Panginoon. Ang default kasi nung go with the flow ay papalayo talaga Ganun diba? Na nga. Kasi ang dami talagang mga challenges, temptations, ang daming mga immorality and all, ganyan. Kaya talagang mapapalayo ka Kaya ang nangyayari, dapat harapin mo siya head on and talaga maging intentional ka. Kasi pag hindi ka naging intentional, yun yung flow talaga niya Parang this world is not our home, di ba? Parang this world, parang own kasi siya ni Satan, parang gano'n. So, lahat na nangyayari, yung mga worldly things, ganyan. So, kung nag-go with the flow ka lang sa world, yun na yun. Sa kanya na side na yun, kay Satan na yun. So, you need to counteract talaga. So, parang makikita natin na yung lahat to ng mga pag-usapan natin kailangan talaga maging conscious tayo, maging aware tayo, at kakaya ng mga programs na to, maging educated tayo. Sa kung paano, ano ba yung mga maaari na maging dulot sa atin na masasama na itong mga ini-offer ng technology at digital world. Hindi naman natin sinasabing lahat masama, pero kailangan natin ma-filter out yung lahat ng mabuti na makukuha natin at i-disregard yung mga masasama para hindi maka-apekto sa growth natin personally at saka spiritually, di ba? So, ngayon napag-usapan natin yung iba't iba na mga reasons para tayo ay mapalayo sa Panginoon gamit tong digital mga aspects ng teknolohiya. Paano naman natin mapapanatili yung ating relasyon sa Diyos kahit pa nga napapaligiran tayo nitong mga iba't ibang distractions na niyo-offer ng technology? Alam mo, Wilmer, kasama kasi sa prophecy yan na talagang knowledge will increase. Part ng knowledge increasing is yung technology talaga. Dati wala naman yung mga machines, wala naman yung mga gadgets, ganyan. Pero talagang hindi natin mapigilan na knowledge is increasing. Nandyan talaga yung technology sa buhay natin. And ang tanong, paano natin siya gagamitin para sa ikabubuti natin at ikalalago natin spiritually. Kasi pwede naman. Pwede naman natin talaga na hindi naman sa manipulate, Pwede naman talaga natin siya i-utilize. Ayan, yun na lang yung term. I-utilize na makakabuti sa atin. So parang gawin natin na mas maging wiser tayo than the evil one, parang ganun. So paano? So una, pwede gamitin natin yung technology for the good. For example, sabi ko nga nung minsan, I'm really praying to the Lord nung bibili ako ng bagong cellphone. Lord, pag bumili ako ng bagong phone, which is smartphone, kasi yung time na transitioning from the keypad, di ba, yung mga tumutunog pa yung keypad, Tapos magta-transition na sa smartphone. Sabi ko, Lord, kung bibili ako ng smartphone, mapapalapit ba ako sa'yo o mapapalayo ako sa'yo? Kung mapapalayo lang ako sa'yo, wag na lang, sabi ko ganun. And then later on, I decided na I think it's time na I think to buy one, parang ganun. So nung bumili ako, I thank the Lord kasi with the smartphone, pwede ka naman pala mag-download ng Bible app, meron ding Ellen G. White app na pwedeng i-download, ganyan, even mga devotional apps, tapos prayer apps, tapos even yung worship music na mga apps, ganyan. Meron din tayong game na app, di ba? Yun, meron din yung Heroes na game, parang gano'n. Which is later on, nagkaroon ng Adventist, So makikita natin, pwede naman pala na
instead na mapalayo tayo sa Panginoon with the gadget that we have, ay maglagay tayo ng mga bagay na makapagpapalapit sa atin sa Kanya. But then that is intentional. Kasi alam mo, mag-open ka lang ng Facebook, yung mga ads niyan ay mag-download ka ng mga games at kung ano-ano pa, iba't ibang app, So marami kasing ads na nagpa-pop up, Pero nasa sa iyo, whether you want to choose the one that would draw you closer to Jesus. So yun yung una. Gamitin talaga natin yung technology for our good. Meron pa nga mga yung Logos na app. Nandun yung mga books na talaga naman for education and for religious things, ganyan. So why not? Why not? And then, magandang bagay din, Wilmer, na maglaan tayo ng unplugged time para sa Diyos. Yung tipong, okay, etong oras na to, I won't touch my gadget. I will just pray, read my Bible, reflect on it, or even mag-journal or magsulat ng mga reflections ko sa Panginoon and all of that. So, mag-set tayo ng time within a day na, we call it unplug. Talagang, you have the hard copy. Ito, meron tayo dito mga hard copy, di ba? Kasi alam mo yun? Alam mo yung Wilmer na, ito yung long time na pinapublish pa rin from time to time. Kasi talaga naman na, kahit magkaroon pa tayo ng maraming gadget sa mundo, walang makakatalo dun sa literal na hardbound na hawak mo mismo, Kasi ang pinag-usapan diyan yung focus diba? Mas focus ka kapag yan lang talaga yung binabasa mo, diba? Unlike sa, mabilis nga yung access kapag na digital, pero yung distractions din marami. Distractions, ang daming temptations and distractions. Yung tumunog pa lang yung notification, parang gusto mo nang puntahan yung notification, tapos madidistract ka na and all. Pero dito wala namang kasing notification, So, kuha na lang po tayo ng hard copy Bible natin at yun talaga yung pag-aralan natin, So, classic talaga siya. And it would be very useful na meron talaga tayo ng our own hardbound or hard copy ng Bible. Sabi nga sa awit 46:10, magsitahimik kayo at kilalanin niyo ako, ang Diyos. Ang goal talaga natin is talagang kilalanin ng Panginoon sa buhay natin. So, kailangan mag-set talaga tayo ng unplugged time na tinatawag natin. Either sa umaga, ganun din sa gabi, bago matulog. Sabi nga, before you sleep, at least 1 hour na before bedtime, ay hindi mo nahawak yung phone mo or yung gadget mo. Para mas maging maganda din yung tulog natin. So, why not use that 1 hour before bedtime? Talagang to meditate on His Word and to spend time with God. So, ang ganda nun, di ba? Mas magiging mapayapa yung tulog natin and all. So, isa pa nun is, maging maingat tayo sa konsumo ng online content. Kasi hindi lahat ng content online ay makakabuti. So, tatanungin natin, makakatulong ba to sa aking spiritual growth? Kasi sabi, even 1 Corinthians 10:23, sabi doon, ang lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay napapakinabangan. So, hindi talaga lahat na makikita mo online ay pwede. Alam mo, even my kids, minsan sumisilip sila pag may sa social media or sa Facebook ko, sabi ko, anak, I will just show you something kapag pwede. Pero hindi kasi lahat ng nandito pwede sa bata. So, ina-explain ko sa kanila kasi baka mamaya, bigla na lang nilang bubuksan, tapos scroll sila ng scroll. Hindi naman talaga lahat ng nasa social media or Facebook ay pwedeng makita ng mga bata. So, pipiliin din natin, yung mga content na mag-aalaw talaga sa atin to grow spiritually. So, meaning, ang phone natin, ang gadget natin, even iPad or laptop, mas honor God. Alam mo yun, na ang intention is to glorify God sa lahat ng gagawin natin. Kumbaga, dinededicate natin yung use nun para sa gawain ng Panginoon. Kasi pwede kasing, sabi ko nga sa'yo, if you go to the flow, pwedeng kung ano lang yung pleasure mo. Napag-aralan natin na talagang addictive nga yung, diba, yung mga nasa digital, natin, na talagang i-encourage ka na yung pleasure hormone mo, yun yung ma-excite and all. Tapos another na makakatulong, Wilmer, is kapag meron tayong online accountability partner. Kunyari, meron tayong friends or group of friends na kasabay natin o kasama natin nagpe-pray, nagde-devotional, kahit online. Meron yan yung mga group chat or yung mga FB page na community na talagang sama-sama kayo together na nag-grow using internet, using Facebook, using social media and all of that. So, pwede naman pala, di ba?
pipili ka lang din ng kaibigan mo. Ng tamang community. Tamang community. Kasi hindi naman talaga lahat ng kaibigan magdadala sa'yo sa kabutihan. So, pili ka ng magli-lead sa'yo sa prayer meeting, sa Bible study, or even, prayer online, ganyan. Even yung deep talks lang, diba? Yung may sense na mga usapan. May ideas, hindi yung usapan lang ay ibang tao o kaya naman ay yung mga nangyayari sa showbiz or ano pa man. Yeah, diba? may mga kaibigan kasi naayain ka for gaming. Alika, laro tayo. Alam mo yun, saya-saya, di ba? Tapos buong araw na kayo naglaro. Tanong, ano nangyari? Nasasayang yung oras. Totoo, nasasayang oras mo. Tapos, nag-grow ka ba spiritually, intellectually with what you did? So, yun yung isang challenge doon. So, alamin din natin kung ano yung mga sinasalihan natin, kung makakabuti sa atin o hindi. Tapos, another one, yun nga, kagaya ng hamon kanina na minsan nadetouch na tayo sa community. So, this time, i-prioritize natin yung physical togetherness and physical fellowship, mas mainam pa rin yung talagang personal na worship with our community. Alam mo, sabi nga sa Hebrews 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kasi talaga namang, from time to time, every week, we have gathering or worship, So, huwag nating kaligtaan yun. We come together. There's blessing on that. Every time. Alam mo, minsan, Wilmer, pag nagba-Bible study ako, with the group of people, parang every time, ako yung unang nabe-bless with that Bible study. Kasi there's really blessing on coming together, praying together, and studying the Word of God together. And even yung sa family, sa worship, ganyan. So, during family worship, you don't use cell phone, you don't use any gadget, you just have the devotional book or the Bible, ganyan. And then you talk with the Word of God kasama ng family, with singing and all of that. And ito sana yung bagong, actually yun yung old-time culture na dapat ipagpatuloy natin. Hindi siya bagong culture, Nakalimutan lang natin yung culture na ganun. Wala kasing tatalo dun sa interaction, di ba? Halimbawa, meron tayong tinatawag na Sabbath School lesson na may time para mag-discuss ng mga topics na open ang lahat na mag-share kung ano mga insights nila, mga tanong sa kanila, di ba? So, kahit sa family worship, may chance din na makapag-share yung bawat isa. So, walang tatalo dun sa growth na ini-offer kapag nakikita mo yung insights ng iba, tapos yung insights mo din na ini-impress sa'yo ng Panginoon, walang tatalo dun sa learning na nakikita mo dun. May growth talaga pagdating dun sa ganun. Kaysa kapag nanonood ka lang, kung ano lang sinabi niya, yun lang. Yeah, totoo. Although, syempre, may mga time tayo na may engagement, pwede ka mag-comment, pwede ka mag-text, pero walang tatalo dun sa instant na maririnig mo agad yung interaction kapag physical yung approach natin, di ba? Yeah, kasi totoo, Wilmer, yung non-verbal na mga actions ng tao, ay makikita mo rin doon kung okay lang ba siya, kung may iniinda ba siya, or meron bang dinaramdam or whatever, or pinagdadaanan, And the more you connect face-to-face, mas matutulungan mo din yung taong kausap mo if ever na meron siyang pinagdadaanan and all, mas manonotice mo. Kasi yung online lang na kung ano lang yung gusto niyang sabihin, yun na yun. Hindi mo na malalaman kung talagang may pinagdadaanan pala siya or what, So, ang laking bagay, lalo higit sa family, lalo higit sa spiritual growth, lalo na, alam mo, Wilmer, I'm reading about teenagers, ganyan. And minsan hirap yung mga teenagers to disclose things, even sa kanilang parents. Pero if meron kayong regular time talaga to communicate with each other, to bond and fellowship, especially with the Word of God, dun lumalabas Dun lumalabas yung mga issues nila. Tapos mas nadideal ng parents ng issues nila if you come together like that. So kung pinapanood nyo to ngayon sa day of worship nyo, itigil nyo na muna to, pumunta na kayo sa physical na worship. Yeah, so in-encourage natin na talagang face-to-face mas maganda. Diba? Totoo. So, another one is talagang, let's make sure na in every aspect ng digital life natin, si Jesus talaga yung center. So, iisipin natin, i-reflect natin na kapag pinost ko ba to, kapag pinanood ko ba to, ma-honor kaya si Jesus, matutuwa kaya ang Panginoon, o kapag ginawa ko to ay, madi-dishonor ko si God o hindi ko siya mag-glorify. Sabi nga sa Colossians 3:17, ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ito sa ngalan ng Panginoong Jesus. Naalala ko nga yung kanta na if the Savior stood beside me, would I do the things I do? Diba? So kung talagang katabi natin si Jesus, isipin natin, gagawin pa rin ba natin itong mga bagay na ito na ginagawa natin? Amen.
Amen. Amen. So, sa lahat ng decision natin, even in this digital world or digital life natin, make sure to reflect na, what if Jesus is here? Anong gagawin niya? Alam, merong isang seminar. Sabi niya, isipin niyo, what if Jesus is here sa age natin o sa era natin ngayon, Magsa-selfie kaya siya? Gagamit kaya siya ng selfie stick and all? Magba-vlog kaya siya, So, parang, ano kaya? Gagawin nga kaya ni Jesus ito? Ano kaya yung mga content ni Jesus kung sakaling siya ay magagamit ng Facebook or social media, ganun? Ano kaya ipopost niya, ganun? Something like that. Paano kaya siya mamumuhay sa isang digital na world? Oo. So, maganda rin i-imagine yun para makita natin or mag-gauge natin, is this pleasing to God or not? Or, can I invite God in this thing I'm doing? Parang ganun. Or not? Or, masyado akong nagiging self-focus. Pwede kasing ganun It's more on it's more on ako. Parang hindi ko na nag-glorify si God. Pero all the while, Wilmer, sa buhay ni Jesus Christ, sa lahat ng ginagawa niya is to honor the Father, is to honor the God, yung na nasa heaven, So imagine, ganun din sana tayo ngayon, na we live a life that is honoring and glorifying God. Parang issue palagi kasi ng pursuit of happiness, diba? Saan ba ako magiging masaya? Saan ba ako magiging pleasurable yung aking experience, diba? Na ang akala natin, yung ini-offer ng mundo, yun talaga magsasatisfy dun sa pursuit natin ng happiness, diba? Yung dopamine effect na pinag-uusapan natin, akala natin yun na yun. Pero meron palang mas malalalim na mga bagay na makapag-satisfy sa longing ng ating mga puso. Yung talaga magpapasaya sa atin pala ay yung ating pag-seek sa ating Panginoon. Diba? Kaya masabi nga sa Matthew 6:33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Diba? Maging yung ating happiness, maging yung longing natin for entertainment. Basahin natin yung Bible, marami talagang entertaining na parts ng Bible. At maging yung ating actual na buhay, kapag nakikita natin kung paano tayo tinutulungan ng Panginoon, nag-reflect tayo, minsan na-entertain din ako pag naisip ko, nakakatawa rin minsan ng Diyos. At minsan bata rin talaga ako mag-isip kapag kaharap ko ay Diyos. I mean, yung lahat ng mga reflections na yun, nagiging paraan para tayo mag-grow in a spiritual and even entertaining manner. At merong happiness na makasama mo ang Diyos sa iyong buhay, di ba? So, napakaganda nitong ating usapan, na may kinalaman nga dito sa mga distractions ng digital world, pero kung paano pa rin tayo makakalago at makakapanagumpay sa digital world na to. So, napakaganda, So, kung meron po kayong mga tanong o may mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001777 para naman po sa Smart. Makikita niyo po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating usapan ay magbigay daan po muna tayo sa isang special na intermission song.
Welcome back po. Dito pa rin po sa What Do You Think? At kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Estrito, inyong kuyang host. At syempre ang ating special guest, si Ma'am Jazel Diaz. At kanina nga ay tayo ay maraming tinalakay sa topic natin ngayon. May kinalaman sa paano tayo mamumuhay na may pananagumpay sa digital world. At habang tayo magpapatuloy, ay ano naman kaya yung mga iba't ibang mga practical na pamamaraan upang mapanatili yung spiritual na disiplina sa ating digital age ngayon? Ayan. So, maganda doon na tayo sa pang-araw-araw natin ginagawa. Paano natin, alam mo, kailangan talaga yung word na disiplina, Kasi that means you need to control yourself. That means kailangan, for example, kailangan may schedule ka, Meron kang awareness, meron kang intention, di ba? Oo, ganun. Yeah, very intentional talaga dapat. So, una pa lang, the moment you wake up in the morning, kagaya din ng mga binanggit natin in the past na, kung pwedeng, wag mo unahin yung gadget mo, much better. Na pwedeng you have your quiet time talaga muna with God, especially more focused tayo sa spiritual life ngayon, So, quiet time with God, yun yung una mong gawin. Kasi talagang seek ye first the kingdom of God. Yung prayer, Bible reading, yung pagde-devotional, sabi nga sa awit or Psalm 90:12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw nang sa gayon ay magkaroon kami ng pusong marunong. Kasi talaga naman, our days are limited, at dapat alam natin kung ano yung priority natin sa buhay. So, yung unang-una, mag-schedule ka talaga. Alam mo kung pwede, for example, for a mom like me, much better talaga to rise up 1 to 2 hours before the waking up time ng kids o ng family. Kasi pag gumising na yung mga anak mo, even yung asawa mo, ganyan, parang mag-start na talaga yung araw mo, parang ganun. So, it's really advisable to wake up 1 to 2 hours before the waking time ng lahat talaga ng family members. Para may quiet time pa rin bilang mom. And that would keep your sanity talaga. Kasi kailangan natin yun, And even sa mga nag-work na, syempre may preparation ka before going to work, diba? So, you'd rather wake up 1 hour before your preparation time. Para meron ka pa rin quiet time talaga, na parang ma-focus mo pa rin yung time mo sa Panginoon. So, seek Him first talaga for spiritual growth. Kasi pag nawawala yun, hindi mo na alam kung saan isingit. Kasi throughout the day, ang dami mo nang ginagawa, ang dami mo nang activities, ganyan. And yung gadget, minsan kasama na rin siya sa lifestyle mo and sa buhay mo. So from time to time, nandyan yan. Tapos maya-maya, from time to time, makukuha yung time mo, yung madidistract ka na and all. So that's really, really habit na dapat natin gawin, na maging intentional tayo to try to wake up. Alam mo, tawag ko nga dyan, Wilmer, miracle hour with God. Kasi talagang minsan, miracle talaga na gigising ka. For example, ang waking time ng mga bata is around 7 o'clock. Talagang miracle ni Lord na araw-araw, hindi ako nag-aalarma, 6 o'clock ako gumigising, parang ganun. Parang, saan nanggaling yun? Parang body clock na ba yun? Or whatever, parang ganun. So, pag-pray lang natin kay God. Parang naisip ko yung sa akin, dumating din ako sa point na naging intentional ako na ayoko na rin yung gadgets ko na makakuha ko sa umaga. Gusto ko na mag-devotional, pero doon kasi lahat sa phone ko din Pero ang ginawa ko, bumili talaga ako ng lampshade para sa libro talaga ako magbabasa. Pero nung pumunta ako dito sa lugar na to, balik ulit ako sa digital na pang-devotional. At marami talagang distractions. Marami talagang distractions. So, mukhang kailangan kong to get back on track para bibili ulit siguro ako ng lampshade para libro ulit ang babasahin ko. Yeah, totoo. O kaya yun, naka-download na siya sa iPad mo or sa phone mo na kahit wala internet, you can access it. Parang gano'n. So, walang mga notifications. Wala kasi yung iPad So, mga challenge. Pero mas maganda, ito na lang, hard copy nila. Okay. So, hard copy na lang, So, yun, another thing is bukod doon, let's limit our screen time para sa mga non-spiritual activities. Kasi pwede naman talaga na may mga activities na, alam mo, within the day na kahit walang screen time or walang gamit ng phone, pwede naman. For example, habang nagluluto ka, pwede namang hindi ka nanonood, di ba? Habang nagluluto ka. Yung iba kasi nagluluto na nga, may pinapanood hindi pa. Hindi talaga mapitawan. Tapos kahit naghuhugas ng pinggan, may pinapanood pa, ayun, nakuryente tuloy. Parang, alam mo yun, parang kapag may mga chances na may mga activities ka na pwede namang hindi ka mag-gadget, edi wag na lang talaga para hindi masana yung sarili mo. Kasi addiction na yun Pag yun talagang sobrang attached ka na dun sa bagay na yun. And alam mo kasi ang nangyayari, Wilmer,
Lalo na pag may family members ka na mas bata sa'yo, nakikita ka nila, nagiging example yun sa kanila. So, gagayahin nila yun hanggang sa paglaki nila. Ay, okay lang pala ganito. Ay, ganito pala yan. Parang gano'n. So, yung mga activities na pwedeng walang, phone or anything, much maganda. Gawin natin ng wala. For example, yung eating time. Yung eating time, it's not really advisable na may phone ka habang kumakain. Bukod sa nakakasira ng digestion. Pag may nakita kang ano sa online din. Actually, hindi kasi nabibuild yung connection with the family while eating kapag mayroong mga cellphone and gadgets. At the same time, hindi nasasanay yung mga bata na to communicate and to focus on what they're doing kapag may phone or may gadget habang kumakain. Imagine. Tapos meron nga ako narinig na na kung ano yung ginagawa nyo sa eating time ninyo, make sure na kaya nyo rin gawin niya. Kanyari, pag pumunta kayo sa restaurant. Siyempre, parang mahihiya ka naman na kumakain kayo together, tapos sa restaurant, for example, tapos lahat kayo naka-gadget, naka-cellphone. Parang, di ba? Ano ba Pero yun? meron ako nakikita na ganyan na talaga. Mga ganun, di ba? Kahit nasa restaurant. Oo. Kahit nasa restaurant. So, parang ikaw, kung Kristiyano ka, alam mo yun, kung ikaw ay living a life na Christian ka, do you think that's one thing na honorable na makita within the family? Na kaya nga kayo nag-date sa labas ng bahay, di ba? Para, parang may family time. Oo, may family time kayo. You connect with each other. Tapos, puro may gadget and all lang pala. So, what for, di ba? So, yun yung isang bagay. Iwasan natin yung mga, alam mo, yung exercise. Minsan, kukunin pa natin yung phone na tayo manonood ng exercise sa cellphone. Hanggang sa mamaya, pinanood mo na lang. Hindi ka nag-exercise. Sabi ko, mabawasan kaya ang fats natin pag pinanood natin tong exercise na to. So, naranasan ko rin yun. Parang nahihirapan akong sundin siya. Sige, panoorin ko na. Panoorin na lang. Pero pagtapos kong panoorin, nawala na yung gana mo na mag-exercise. Totoo. So, bakit hindi ka mag-jogging? Alam mo yun? Or talaga mag-sports? Kasi habang nag-sports ka, hindi ka pwedeng nanonood habang nag-sports ka. Hindi ka pwedeng nag-scroll habang nag-sports ka, diba? So, why not do the real thing? Even yung swimming, ganyan. So, palitan natin yung mga akala natin dapat gamitan ng gadget, pero pwede naman palang yung physical activities mismo. Yan. So, that's also for our spiritual growth. Kasi marami din tayong matututunan with regard to doing, connecting with people. Tapos, yun nga, kagaya ng binagit ko kanina, we could use yung mga digital tools na tinatawag for spiritual growth. So, example nun is yung YouVersion na app mismo. Although wala tayong nakukuha pag pinromote natin yan. pero may nakukuha kayong benefit dyan kasi nga, it's a Bible app. Tapos, madalas nagpa-pop up yan ng mga devotional or i-remind ka niya na it's your devotional time na, ganyan. Tapos, merong verse for the day, mga ganun. Mga quote. Oo, parang ganun. So, ang gandang reminder sa atin. So, why not download those kind of apps? Mag-invest kayo sa ganun kung meron mang bayad or whatever. Tapos, yung sabi ko nga, prayer app na tinatawag, ganyan. Even yung actually, meron mga Spotify din na puro, Christian music, gospel music. Parang, ang sarap na yun yung laman ng mga mo. Meron din mga audioverse na tinatawag, na puro sermon naman. Maganda yun. So, you could spend time listening to a lot of sermon. Pero alam mo, even ang YouTube, Wilmer, marami na dyang mga writings ni Ellen G. White na merong audiobook na tinatawag. Na actually, kung ayaw mong dapat nga hindi ka nanonood habang naghuhugas ka ng pinggan, no? So, habang naghuhugas ka ng pinggan, pwede ka may pinapakinggan ng mga audiobook, ganyan. So, nag-grow ka, nagagamit mo sa spiritual matters yung cellphone mo, parang gano'n. Kahit habang nag-travel ka, di ba? Isa pa yun, habang nag-travel ka. May ginagawa ka, dire-diretso, may natutunan. Oo, o kaya naman, alam mo ako, Wilmer, meron kasi kaming radyo sa bahay na ang station lang na nandun, 89.1 FM. Yan po ang Adventist World Radio Manila na station natin. Na buong araw, isasaksak ko lang yung radyo. Buong araw natunog yan. So, halos masaulo na namin sa bahay. Kung ano yung mga programa, Meron sa health, meron wellness, merong yung sa family, ganyan. And then yung music, sobrang nakaka-bless yung music, ganyan. Kasi, alam mo, yung husband ko is teaching about music. Sabi niya, ang music kasi parang backdoor siya dumadaan. So, talagang, kahit wala, alam mo yun,
pumapasok siya sa isip mo. So, kung yung mga music mo is nakaka-bless sa'yo, mas mababless ka, mas pa-uplift ka. Parang subconsciously. Yeah, subconsciously. Natututo ka. Yeah, na-absorb mo yun. Mm. So, yun. So, another thing is we could do, yung talagang gagamit ka ng notebook para magsulat. So, instead of nasa gadget lahat, bakit hindi mo itry na talagang may notebook ka saka ballpen? Kasi May with journal. that, mas less yung distraction. Tama. Kasi pwede tayo mag-rely sa meron kasing note dun sa cellphone, di ba? Pero every time, pwede ka kasi ma-distract. So, bakit hindi natin gamitin yung mga, like notebook and pen mismo in journaling, in putting our reflection, our testimonies. Saka another thing, Wilmer, if you have notebook, hindi yan madi-delete. Alam mo yun? Parang kahit ilang years nang lumipas, yan pa rin at yan pa rin yun. So, it could be a legacy na pwede mong iwan sa family mo or kahit wala ka na sa mundong to, mababasa pa rin ng ibang tao. So, why not, balik tayo sa old school na tinatawag. Kasi it will help us talaga to grow spiritually. And then, makikita din natin kung ano yung mga naging answered prayers natin, ganyan, yung mga naging prayer request natin noon. So, go back lang tayo sa mga traditional or mga old school na ginagawa natin na nakaka-grow talaga sa spirituality natin. And then finally, pwede tayo mag-commit sa isang spiritual community like Bible study group. Kung pwede talaga na, hindi lang online, pero in person din. Na, tara, punta tayo somewhere and then, we study the Bible together, ganyan. Kasi mahalaga talaga yun na mayroong face-to-face na interaction and studying together. So, instead na puro sa chat lang. Although, pwede naman yun. Meron mga group chat na yun talaga yung ginagamit natin para ma-remind natin isa't isa na ang goal natin is to grow spiritually. Kahit magkakalayo tayo, yan yung mga group chat nga, kahit magkakalayo tayo, we send Bible messages, we send testimonies, even sa group chat, nakaka-bless. Pag meron kang mga ganung kagrupo na you're accountable with each other, na talagang, alam mo na hindi ka nag-iisa in your spiritual journey. So, pwede yun. So, yung mga wala pong churches ngayon, you could also involve in many different, especially Seventh-day Adventist churches. At kahit, alam mo yun, makisali kayo sa group chat. Ano pong group chat? Pwede i-join nyo. O yung Facebook page, minsan yung Facebook page din. Kasi talaga namang, we could utilize, the social media and all of that for our growth. And then, every time we use our technology, cellphone, gadget, and all, talaga mag-pray po tayo. Parang Bible lang Before you open the Bible, you pray, diba? Tapos the Holy Spirit, you ask for the Holy Spirit na i-lead ka, i-guide ka, ganyan. Yung isang bagay na lagi kong tinuturo sa mga anak ko na, anak, whenever we start the day or do something, let's ask for the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit talaga yung, yung self-control, yung kindness, goodness, lahat ng yun, para hindi tayo madala talaga. Siya yung nagre-remind, nag-guide sa atin para make ng right decisions. Yeah, ng right decisions. So, para lahat ng gagawin natin will glorify God. So, kagaya na sinabi ko kanina, lalagay din natin isipin na, paano kung si Jesus ay katabi ko? Magbigay ba ito ng honor sa Kanya? Whatever we think, diba, whatsoever things are true and honest, yun yung pag-iisipin natin. We think on these things. Kaya whatever we do or whatever we eat, even yung whatever we drink and whatever we see on the screen, let's make sure na mag-glorify natin talaga ang Panginoon. Amen. So, nakikita natin dito, meron talaga mga practical na paraan marami. Para may apply itong pananagumpay. Diba? So, totoo na step by step, hindi palagi na big steps yung mangyayari kung gusto natin na magsimula. Hindi palagi na may resulta agad. Pero, hindi tayo makakalago ng mayroong pananagumpay kung hindi tayo magsisimula ngayon, di ba? So, step by step sa pagising, sa mga little interactions natin, maging bago matulog, yung lahat ng yun ay makakatulong para hindi natin mahayaan na yung distractions ng digital world ang siyang bumalot sa atin, kundi makapamuhay pa rin tayo na mayroon pa rin nagumpay. Yeah, so ang isang key doon, Wilmer, is to, let's be wiser than the snares ni Satan sa atin. Kasi with the help of God, pwede tayong bigyan ng Panginoon ng wisdom on how to navigate on this kind of mga temptations and talaga namang, even yung addiction, ganyan. So talaga alam mo minsan, ang prayer ko sa Panginoon, Lord, give me wisdom. Yun talagang tipo parang
parang hindi mo na alam yung gagawin mo or parang nasisway ka na, parang nabobombard ka na kasi parang chaotic na dahil nga sa kabi-kabilang mga digital things that's overpowering you. So ask for the Lord ng wisdom and the Holy Spirit's presence talaga para makamake tayo ng right decisions talaga in everything. Amen, amen. So speaking of being wise, ang sabi nga dito sa Ephesians 5:15-16, ingatan ninyong mabuti kung paano kayo mamuhay, huwag gaya ng mga mangmang, kundi tulad ng matatalino. Gamitin ninyo ng lubos ang bawat pagkakataon sapagkat ang mga araw ay masama. So kinakailangan natin piliin ng matalino ang ating mga ginagawa sa digital world. So, ngayon naman ay pakinggan naman natin ang mga opinion ng ating mga kabataan tungkol sa kanilang espiritual na paglago sa digital age. Narito ang ilang video na kailangan natin panoorin. So, kabataan, what do you think? Kailangan talaga maging mulat ka doon sa internet bilang isang tool of communication na sa maraming beses nagagamit sa masama. So ikaw o kaya ako, tayong lahat dapat may extra effort tayo para alamin kung sino yung may nagbibigay ng healthy na content spiritually saka sa iba pang mga bagay. So pipiliin mo talaga. At the same time, meron kang nilalagay na limit dahil yung oras natin sa screens natin ay kinukuha natin sa ating pang araw-araw na buhay. So may pag-aaral na tumataas yung oras na ginagamit natin sa internet na nakukuha yung dapat sana oras na nilalaan natin sa community development, sa church natin, saka sa iba pang mga dapat nating commitments. So para sa akin, dapat nakafocus ka dun sa pag-alam ng tunay na mensahe ng Biblia, sa pagkilala sa iba pang mga kapatid natin sa church, tapos pag-alam doon sa mga kalagayan ng mga kapatid natin na hindi pa na bibinyagan, nang sa gayon ang iniisip natin ay kung paano natin matutulungan yung iba pang hindi pa nararating ng mensahe ng Diyos. At the same time, nagagamit natin siya for spiritual development imbes na yung iba pang influence na masasama. Yun po. Maraming salamat po sa ating kabataan na nagbahagi ng kanyang pananaw tungkol sa ating topic ngayon. So, Ma'am Jazel, ano po masasabi niyo sa shinare ni Job? Ayan, ang galing na Job, Kasi totoo yun na pipiliin natin yung mga may healthy content and even yung mga vloggers or mga tao na talagang alam mo, by their fruit you shall know them So whenever we look up to a person, sana makita din natin kung ano talaga yung lifestyle niya, yung buhay niya. If it's glorifying to God, baka worthy naman to follow. Pero kung may mga belief and mga ginagawa siya na sometimes immoral or hindi nakaayon sa salita ng Panginoon o sa Panginoon, I don't think we should follow them. Parang ganun. So, kasi mas mabilis tayo na ma-draw yung attention natin sa mga may kalokohan, di ba? Yung mga nakakatawa. Di ba? Yung mas pina-follow natin, mga nagbubuo ng mga issues, whether politika o kaya naman showbiz. Minsan yun natin. Pero maghanap tayo ng isang role model na makakatulong sa atin para makapamuhay din tayo ng tama, maging sa actual nating pamumuhay sa digital world na to, di ba? Totoo yan. So, kailangan natin maging founded sa Bible. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi mo rin ma-screen Hindi mo ma-scrutinize. Oo, kung sino talaga yung totoo, kung sino yung tama ang tinuturo and all. So, you really need to go back to the Word. You really need to go back to the Bible. Para mas alam natin kung ano yung mga tama nating choices o pipiliin para sa ikabubuti natin. Talagang sabi niya nga, for spiritual development, diba? So, I believe sa tulong ng Panginoon, marami tayong pwedeng gawin na mga desisyon na makakatulong sa atin in navigating in this digital world talaga. Amen, amen. Yan. So, yan. Napakarami natin nakita, natutunan ng mga insights, di ba? So, yan. Sa pagtatapos po ng ating talakayan, ating natutunan ng kahalagahan ng digital balance, tamang paggamit ng teknolohiya, at espiritual na disiplina upang mapanatili ang ating relasyon sa Diyos. Hindi natin kailangang umiwas sa teknolohiya, ngunit dapat nating tiyakin na ginagamit natin ito sa paraang magpapalapit sa atin sa Diyos at hindi maglalayo sa atin.
Ang ating mga desisyon sa paggamit ng digital platforms at media ay dapat nakabatay sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng tamang disiplina at paggabay ng Diyos, tayo ay maaaring mamuhay ng matagumpay sa digital age. Sa mga oras na ito, tayo naman ay magkaroon ng panalangin tungkol sa ating mga napag-usapan sa pangunguna po ni Ma'am Giselle. Ayan, tayo ay manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, maraming salamat na sa tuwi-tuwi na hindi niyo po kami hinahayaan na walang liwanag sa mga bagay na ito. Lalo higit about sa digital life and digital world na Panginoon, tinuturuan niyo kami kung paano humingi ng tulong sa inyo at sa Banal na Espiritu upang mapanagumpayan po namin ang bawat hamon, ang bawat challenges, and ang bawat distraction para sa ikalalago po namin spiritually. Kaya Panginoon, tulungan po kami, bigyan kami ng karunungan at presensya po ninyo. At lagi po kaming i-lead sa mga bagay na makapagpapalapit sa amin sa inyo. And kung meron man po sa mga nakikinig po ngayon o nanonood po ngayon na nag-struggle po talaga, Lord, kayo po ang maging strength nila o strength namin. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng mga kaparaanan because you is the way, the truth, and the life. Kung paano kami po ay magiging overcomers o magiging matagumpay sa mga hamon at pagsubok ng digital world na ito. At kung meron man po ngayon ng mga magulang o mga guardian na talagang pinapanalangin ng kanilang mga anak o mga kabataang under them na ma-overcome yung mga addictions and all. Lord, patuloy po silang strengthen, patuloy po silang inspired to keep on praying and as well as dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin, O Diyos. At maraming salamat na patuloy niyo po kaming sasamahan, patuloy niyo po kaming gagabayan at pagpapalain din naman. Lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Yan. So maraming salamat po Ma'am Giselle sa pagsama sa atin muli sa ating naging talakayan. At syempre maraming salamat din sa ating mga viewers at listeners. Huwag pa din po kayong mahihiya na magtanong or mag-comment sa ating comment section or di kaya kontakin pa ninyo mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Nakikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. At huwag po ninyong kalimutang i-follow ang ating programa para sa susunod pang makabuluhang talakayan. Sa ating susunod na episode, tatalakayin natin ang paano palakihin ang ating mga anak sa isang digital na mundo gamit ang mga biblical principles. Samahan ninyo kami muli dito po sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.